let's get back on the situation outside the ICC at The Hague. We're going to check in with our News 5 vigilante, Mac Ortiz, who is live on the ground. Mac, kamusta ng sitwasyon dyan? Magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas at magandang hapon dito sa amin sa Hague, sa Netherlands. Andito pa rin tayo ngayon sa labas ng ICC at second day ng confirmation ni former President Rodrigo Roa Duterte at marami pa rin ang mga taga-suporta na nandito sa labas. Sa kasalukuyan ngayon ay kumakain sila at actually andito ulit ngayon si Attorney Sal Panelo kumakain. Marami dito kanina nag-chant sila na bring Tatay Digong home at merong mga cops na nagsabi na bring Tatay Digong home at patuloy pa rin daw sila na dadami sa mga susunod na mga araw. Sa ngayon kung makita niyo sa akin, i-flip ko lang yung camera, papakita ko si Attorney Sal. Ayan si Attorney Sal. Siya ngayon ay si Attorney Sal. Kumakain siya ngayon. Ayan. Ayoko mo disturbohin kasi kahapon dinisturbo ko si attorney habang kumakain. Ayan. Marami pa rin taga-supporter, si former president na nandito. Ayan. Mac, kahapon dinuguan yung kinakain ni Attorney Sal. Ano na mga handa na ngayon ng supporters ng dating Pangulo? Sa ngayon, ang kinakain ni Attorney Sal ay kanin, pakbet at chicken. Ayan. Di chicken? Chicken. Uy, correct ka, attorney. Kasi pinapalo Try natin kung pwede natin makausap si Attorney Sal ngayon. sa slave mill. Excuse me. Attorney, live po sa TV5, si Pauline po. Kumustahin lang po namin yung second day, yung hearing kanina po. Ano po yung masabi dun sa hearing po kanina? Boring. I fell asleep every now and then. Kasi paulit-ulit lang naman yung sinasabi ng prosecution. Kung ano yung nabasa nyo sa dyaryo tungkol sa mga paninira kay Presidente Duterte, inuulit lang nila. Kaya makakatulog kami. Doon po sa pinaghana rin sa defense po sa Thursday po ata, may insights po ba tayo doon? Wala, dahil kami naman nandito para mag-observe lang. So hindi namin alam kung ano gagawin na defense. Pero since yesterday, maganda yung representasyon ng defense. Bawat banat ng kabila, nasasagot. Maliwanag naman na isasagot ang gusto. Maganda yung depensa. Kaya, ayamot lang yung mga paulit-ulit na kung ano yung nabasa mo na, narinig mo na, inuulit lang nila. Nako, pasensya na kay Attorney Sal at nag-i-istorbo tayo. Pero Mac, patanong naman kung anong reaksyon ni Attorney Sal, kung ano yung reaksyon niya na nabanggit na yung pangalan kanina ni Senator Bato. Attorney Sal, pinapatanong po ni Pauline kung ano daw yung reaksyon niyo dahil nabanggit daw po kanina yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Dati naman binabanggit ang pangalan ni Senator Bato Alam po ninyo, yan nakaplano na lahat yan. So, they will be focusing on the former president and against also yung so-called nilang co-perpetrators. Pero ito naman, wala akong katotohanan ng lahat yan. Talagang pinulitika lang. Tingnan nyo sabi ng administrasyon, kasi di ba pinapanatan ko palagi na walang jurisdiction ng SSI. Bakit nyo isinuko ang Presidente Duterte? Bakit hindi nyo dinidemanda yan? Matagal na kayong inahamon na i-demanda niya siya. Pero hindi nyo dinidemanda. Sabi nyo, 30,000 ang pinatay na. O pinapatay. Bakit hindi siya hanggang ngayon, bago siya ma-arresto dito at dinala niyo ito sa Hague. Bakit walang kasong inihain sa kanya? Ang sabi nila, kasi makapangyarihan siya. Noon yun. Kung totoo yung sinasabi nyo, dahil presidente siya, may immunity, hindi tayo may demanda. Pero 3 taon na kayo nakaupo. Bakit hindi nyo dinimanda? Sagot wala kaming ebidensya. Ano walang ebidensya? Sabi nyo, 30,000 ang pinatay. Tapos, ang sabi ni Rimpulia,
Kasi wala ng police report, wala ng record, wala ng mga testigo. Wala. Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit lilitisin sa International Criminal Court? Anong lilitisin doon kung walang ebidensya, walang police report, walang testigo? May contradiction. Okay. Okay, Pauline, wag papatapusin ko muna yung pagkakain ni ni Sige. attorney kasi kahapon dinistorbo ko. Oo nga. Pangalawang beses ko siya dinistorbo ngayon, ha. Okay lang yun. Thank you po, attorney. Salamat po. Okay lang yun. Okay, Pauline, yan muna latest dito sa labas ng International Court dito sa The Hague, Netherlands. Oo. Naku, Mac, dumami ba yung bilang ngayon ng mga dumarayo dyan sa labas ng ICC sa ikalawang araw ng confirmation hearing? Actually, kanina, mas marami pa rin kahapon. Pero nakausap natin yung ibang mga supporters, yung organizer, na kumbaga, yung iba mas marami daw bukas na pupunta doon sa tinagurang Duterte Street, doon kung saan nakadetain si former president. Pero marami pa rin sila ngayon dito. Actually, kung makita niyo sa inset ng video, meron silang mga merch. Yung cup, kung makita mo yung cup, bring him home. Tapos nag-chant sila dito kanina. Tapos meron din merong mga placards. Tapos meron din tayong nakita na parang ibang hindi Pilipino na may mga placards na nagsusuporta kay former president. Mga hindi Pilipino, Mac? Ano daw sila? Yes. Bakit sila sumusuporta kay Duterte? Yes, German siya. Nakita ko siya German national siya. Tapos meron siyang dalang placards. Actually, di ko lang nakunan kasi mag-start na yung live ko yun. Kaya di ko lang siya nakunan eh. Oo. Baka asawa ng isa sa mga kababayan natin na nandyan, ano? Pero Yes, possible. sabi mo, Mac, bukas ba yung inaasahang mas darami yung bilang ng supporters? O Yes, sa Thursday? according sa nakausap nating organizer, doon sila bukas sa Duterte Street kung saan nakadetain at mas marami daw doon bukas na inaasahan sila. Pero di ba bukas, Mac, naka-break muna ang mga hearing? So does that mean may magtitipon na lang pa rin sila dyan sa ICC? Yes. Tama ka dyan, Pauline, kasi prior pa, kahit walang hearing, meron na talaga nagtitipon-tipon doon sa Duterte Street. Hindi pa nag-start yung hearing. Parang everyday, meron na doon na mga supporters na nag-aabang. Parang to show their support kay Tatay Digong. Tapos may nakalagay na hindi ka nag-iisa, andito lang kami na sumusuporta. Yun ang nakita natin tayo na mag-start yung hearing dito sa ICC. Pauline. Okay, doon naman sa kabilang panig, Mac, may nakausap ka ba mula sa mga pamilya ng biktima o yung mga anti-Duterte? Okay, it looks like we lost our connection there with News 5's Vigilante Mac Ortiz. He was giving us the latest from outside the International Criminal Court, where he noted that there is still a significant number of Duterte supporters there outside. He also gave us a glimpse of Attorney Sal Panelo, former presidential chief legal counsel. He was having and sharing a meal once again with the supporters during the break in the confirmation hearing. And Attorney Sal Panelo also talked about how he wants to argue the jurisdiction still of the ICC when it comes to the case of former President Rodrigo Duterte. Attorney Sal believes that there is a well-functioning justice system in the Philippines, and that means that the ICC should not try and charge any Filipino citizen. So we're going to get more updates later from News 5 Vigilante Mac Ortiz.